Ang pagiging kahera ay isang mahalagang trabaho. Ikaw ang mukha ng tindahan para sa maraming mamimili. Ikaw ang bumubati sa kanila, tumutulong sa kanilang mga bibilhin at tinitiyak na maganda ang kanilang karanasan. Para magawa ito ng maayos, kailangan mong malaman kung paano gamitin ang cash register at sundin ang mga mahahalagang patakaran. Ang mga patakarang ito ay tumutulong upang maging maayos ang takbo ng tindahan at maprotektahan ang pera ng lahat. Ang trabaho ng isang kahera ay may malaking responsibilidad. Ikaw ang humahawak ng pera, nagpoproseso ng mga transaksyon at nakikipag-ugnayan sa mga customer sa buong shift mo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tamang hakbang bago, habang at pagkatapos ng iyong shift, masisigurado mo ang katumpakan at kahusayan sa iyong trabaho. Ang gabay na ito ay magbibigay sa iyo ng malinaw na pag-unawa sa iyong mga tungkulin bilang isang kahera. Ang mga kahera ay kailangang maging magiliw at matulungin. Sinagot nila ang mga tanong tungkol sa mga produkto, presyo at mga patakaran ng tindahan. Ang pagiging isang mahusay na kahera ay higit pa sa pagpapatunog ng mga benta. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng mahusay na serbisyo sa customer at pagiging isang mahalagang bahagi ng koponan. Ipapaliwanag ng gabay na ito ang mga hakbang na kailangan mong gawin bago, habang at pagkatapos ng iyong shift. Ang pagsunod sa mga hakbang na ito ay makakatulong sa iyong maging kumpiyansa at handa na harapin ang anumang sitwasyon na darating sa iyo. Bago ka magsimulang mag-ring up ng mga customer, may ilang bagay kang kailangang gawin para makapaghanda. Una, kailangan mong tiyakin na ang iyong cash drawer ay may tamang halaga ng pera. Ito ay tinatawag na iyong starting bank. Sasabihin sa iyo ng iyong manager kung magkano ang dapat na laman ng iyong drawer. Susunod, kailangan mong buksan ang iyong POS system. Ito ang computer system na gagamitin mo para mag-ring up ng mga benta. Kapag naka-on na ang system, kailangan mong mag-sign in gamit ang iyong unique ID at password. Makakatulong ito para malaman kung sino ang gumawa ng bawat transaksyon. Siguraduhin na ang iyong POS system ay gumagana ng maayos. Suriin ang resibo at tiyaking malinaw ang pagprint nito. Kapag balanse na ang iyong drawer at handa na ang iyong POS system, handa ka nang simula ng iyong shift. Batiin ang bawat customer ng nakangiti at ipaalam sa kanila na nandiyan ka para tulungan sila. Sa pamamagitan ng pagsisimula ng iyong shift ng handa at organisado, maaari kang tumuon sa pagbibigay ng mahusay na serbisyo sa bawat customer. Kapag may customer na lumapit sa iyong register, ang unang bagay na kailangan mong gawin ay batiin sila ng nakangiti. Tanungin sila kung nahanap ba nila ang lahat ng kanilang hinahanap. Pagkatapos, maaari mo nang simulan ang pag-scan sa kanilang mga items. Siguraduhin maingat mong ini-scan ang bawat item. Kung ang isang customer ay mayroong coupon, siguraduhin na ito ay valid at i-scan ito ng tama. Kung ang isang item ay kailangang timbangin tulad ng mga prutas at gulay, karaniwang mayroong built-in na timbangan sa register na maaari mong gamitin. Matapos mong ma-scan ang lahat ng items, sabihin sa customer ang kabuuang halaga. Kung magbabayad sila gamit ang cash, bilangin ito ng mabuti at ilagay sa drawer. Pagkatapos, bilangin ang kanilang sukli at ibigay ito sa kanila. Kung ang customer ay gumagamit ng credit o debit card, kakailanganin mong gamitin ang card reader sa iyong POS system. Sundin ang mga prompt sa screen para makumpleto ang transaksyon. Kapag kumpleto na ang transaksyon, siguraduhin natanggap ng customer ang kanilang resibo. Palaging pasalamatan sila sa kanilang pagbili at anyayahan silang bumalik muli. Seksyon 4. Pagsasara ng iyong cash drawer. Kapag tapos na ang iyong shift, oras na para bilangin ang iyong drawer at i-reconcile ito sa mga benta na iyong ginawa. Tinitiyak ng prosesong ito na ang halaga ng pera sa iyong drawer ay tumutugma sa halagang dapat na naroon batay sa iyong mga tala ng benta. Una, kakailanganin mong mag-print ng isang report mula sa iyong POS system na nagpapakita ng lahat ng mga transaksyon na iyong ginawa sa iyong shift. Susunod, maingat mong bibilangin ang lahat ng pera sa iyong drawer. Kabilang dito ang mga papel na pera at barya. Ihambing ang kabuuang halaga ng pera sa kabuuang halagang ipinapakita sa iyong POS report. Kung magkapareho ang mga numero, maayos na ang lahat. Kung mayroong pagkakaiba, kakailanganin mong alamin kung bakit. Minsan, ang mga maliliit na discrepancy ay maaring mangyari dahil sa simpleng pagkakamali ng tao tulad ng pagbibigay sa isang customer ng dagdag na piso o dalawa sa sukli.
Kung makakita ka ng discrepancy, huwag mag-panic. Matutulungan ka ng iyong manager na suriin ang mga transaksyon at tukuyin ang anumang mga potensyal na issue. Kapag ang lahat ay balanse na, maaari mo nang isara ang iyong drawer at maghanda ng umuwi. Seksyon 5, mga mahalagang bagay na dapat tandaan. Ang bawat tindahan ay may kanya-kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Palaging bigyang pansin ang sinasabi sa iyo ng iyong manager tungkol sa mga partikular na patakaran at pamamaraan ng tindahan. Maaring kabilang dito ang mga bagay tulad ng kung paano pangasiwaan ang mga pagbabalik, void o diskwento. Palaging magtanong kung hindi ka sigurado tungkol sa isang bagay. Mahalaga ring malaman ang mga pangunahing hakbang sa kaligtasan at seguridad. Maging mapagmasid sa iyong paligid at iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa iyong manager. Palaging sundin ang mga tamang pamaraan para sa paghawak ng pera at huwag na huwag iwanan ang iyong cash drawer nang walang nagbabantay. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntuning ito, nakakatulong ka sa isang ligtas at siguradong kapaligiran para sa parehong empleyado at customer. Tandaan, ang pagiging isang kahera ay higit pa sa paghawak ng pera. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay ng mahusay na serbisyo sa customer. Maging magiliw, matulungin at matiyaga sa bawat customer. Seksyon 6, pagiging isang responsableng kahera. Ang paghawak ng pera ay isang malaking responsibilidad. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na nakabalangkas sa gabay na ito, masisiguro mo ang katumpakan at kahusayan sa iyong trabaho. Tandaan na laging unahin ang serbisyo sa customer. Batiin ang mga customer ng nakangiti, maging matulungin at maasikaso at gawing kasyasisya ang kanilang karanasan sa pamimili. Ang pagiging isang kahera ay maaring maging isang kapaganti-gantimpalang trabaho. Nakakapag-interact ka sa mga tao, natututo ng mga bagong kasanayan at gumaganap ng mahalagang papel sa tagumpay ng tindahan. Sa pamamagitan ng paglapit sa iyong trabaho ng may positibong pananaw at pangako sa kahusayan, makakagawa ka ng positibong epekto sa iyong lugar ng trabaho at sa mga customer na iyong pinaglilingkuran.